Yan po ay isang mapagpalang araw ngayong ano bang araw ngayon? July 24. So, meron po may ang i-discuss ko po ngayon all about sa artificial insemination process is yung semen evaluation and morphology. Under po ito ng laboratory evaluation under po ng microscopic analysis. So, sa present ko po nung last presentation ko po, excuse me, yung nagkamali pala ako. May siyempre tao lang din nagkakamali rin. Sa isang dose, hindi siya 6 to 10 million. 4 billion sperm cells ang kailangan para mabuntis ang isang baboy. Ang may process natin, in every one dose is equivalent to 4 billion sperm cells in order to produce offspring or para matagumpay na makapag-produce tayo ng or mabuntis yung ating inahin. So 4 billion po siya. So dito kung nakaraan pinakita ko po yung about sa ocular method. Sa ocular method kasi ginagawa lang po yun pang tensile level. Ngayon papakita na rin po natin dito yung i-elaborate po natin dito yung semen evaluation and morphology and yung paggamit po ng sperm density devices tulad po ng spermiodensimeter, semen meter plus, yung mga technology na yun, mga bago na yun so i-discuss natin ito. Sana makatulong to sa mga farmer na gusto nila mag farmer or mga swine practitioner na gusto nilang mag establish po ng artificial AI center sa kanilang mga lugar. So ito pong ito pong PowerPoint presentation po nito is credited from ITC page. Bali, nirevise ko lang po yung iba. Pero yung nilalaman po niya, yun lang po. Kumbaga, binago lang po yung design. So, ito po ay share ko lang po yung natutunan ko at para malaman din po ng iba. So, yan. Sige, simulan na po natin yung about semen evaluation and morphology. Ano ba ang ibig sabihin ng semen evaluation at ano ba ang morphology? Pag pinag-uusapan natin ng evaluation, ito yung assessment. Ina-assess natin, we'll assessing the color, the smell. Yan, sa physical evaluation yon. Color, smell, and volume. Then, in microscopic analysis naman siya, dito pumapasok yung motility rate and yung kanyang morphology. Pagka, hindi ko kasi nasama itong nakarang discussion yung morphology. So morphology under siya ng microscopic analysis or evaluation. So yun ang ibig sabihin po ng semen evaluation and morphology. Bakit mahalang i-evaluate natin? Syempre, kailangan nating i-evaluate ang similya bago natin i-process para malaman natin kung ideal ba siyang i-process as artificial insemination. Kasi kung hindi siya ideal, hindi natin siya pwedeng i-process. So, itong mga nilalaman ng PowerPoint presentation na to, yun po ang nilalaman po niya. So, next slide na po tayo. So, ito, semen evaluation and morphology. We'll discuss thing about the letter A, demonstration on semen evaluation. B, semen density. C, semen morphology. And D, factor affecting sperm cell survival. So, yun nga, at gigising ko lang, may lakas na tayong mag-discuss. Kanina, kagabi, tinatamad pa ako Ngayon, kagigising-gising ko lang. So, meron na tayong energy mag-isip. Demonstration. So, yung nga pala, correct ko yung mali ko pala. Mali nga pala ako, hindi pala siya 6 to 10 million. Na-review ko lang ulit. 4 billion sperm cells in every dose. So, pasensya na po sa wrong information yun. Nagkamali lang. So, demonstration on semen evaluation. Yun nga, yung binanggit ko kanina. Dito pumapasok yung pag-check ng kanyang volume, checking of the volume or the amount of sperm cell collected from the bore, and the color, smell, what kind of smell, ano bang klaseng amoy niya, pwedeng amoy similya ng barako, or may kakaibang amoy, or there's a blood contamination. Dito mo kasi malalaman kung may
may contamination. So kung makikita nyo sa litrato, as you can see in the projector or the screen, meron dalawang dito, dalawang similya. Yung isa, so bago ko muna i-discuss tong A, B, C, D. Yung isa is ang kulay niya, kung base sa akin base sa pagtingin ko dito sa actual sa camera, sa cellphone, is yan, grayish white yan. Yung isa naman, may pagka-brown siya o red, halo. So, dito makikita sa inyong left side is ito yung yung left side yung ideally process. Itong nasa right side is hindi po siya ideally process. Katwiran nga, ang dahilan po is due to meron siyang blood contamination o nahaluan ng dugo. Once kasi nahaluan ng dugo ang similya, hindi na siya pwedeng i-process. Mamamatay na po yung similya nun. So yun po yung yun po yung isang way kaya mahalaga ang semen evaluation. Under siya ng physical evaluation. So yun nga, ulitin yung semen density, ito kaya kailangan natin malaman yung semen density is para malaman natin kung how many doses ang magagawa natin will produce in every ejaculation. So ilan ang ilan ang may ipoprocess natin. Base sa physical appearance or physical evaluation and microscopic evaluation. Then C is yung semen morphology. Kailan ginagawa ito? Bakit ibig sabihin ng semen morphology? When we say semen morphology, this is the structure of the what we call this sperm structure o yung kanyang physical appearance sa microscope. Kasi kailangan natin gumamit ng microscope pag nagkakandak tayo ng semen morphology or motility rate, kasi nga hindi natin nakikita ng ating naked eyes yun Kaya kailangan natin ng microscope. So kaya naka 10 times siya saka 400 times yun ang settings niya. So D is factor affecting sperm cell survival. So when we say factor affecting sperm cell survival, ano ba yung mga nakaka-apekto sa sperm survival? So dito muna tayo sa letter A. So yan, na-discuss ko na yan kanina. Ang pwedeng i-process po is yung left side. Yung right side po na semen is hindi po siya pwedeng i-process kasi nga mayroong blood contamination. So yung physical examination, ito nga, ginagawa ito, diniscuss ko na nga ito nung nakaraan, under siya ng yung isang naalala po ninyo yung buong process po ng artificial insemination process. So dito, babasahin ko muna. Ayan, sabi niya, volume. Under the physical examination, volume or weight measurement. Taking the weight of the semen is being practiced nowadays rather than measuring the volume because it gives a better indication of the semen concentration. So, anong ibig sabihin po nun? Sabi niya, taking the weight. So, pares lang naman yun. Weight and yung volume, halos pares lang yun. Yung grams kasi is weight, yung liter is volume po yun, kung iano natin sa science. So, 1 gram is equivalent to 1 volume. So, yun nga, under pa rin siya ng physical examination. So, sabi rito, but if volume is preferred, pag preferred natin yung volume, a normal bore ejaculates 150 to 250 ml. So, based on the manual, ang normal average po ng pinoproduce ng isang bore after ejaculation is 150 to 250 ml. The usual range is from 50 to 500 ml or 50 to 50 grams or 1 ml per 1 gram nga, yung binanggit ko kanina. So, ibig sabihin, ang nagre-range siya ng from 50 to 500 grams or 50 to 500 ml. So, isipin mo yung 500 ml, napakadami nun, kalahating litro. So, kung kalahating litro yung ating may kokolekta at maganda ang kanyang concentration, so, napakaraming doses yung ating doses ang magagawa natin na process semen. So, yun po ang isang kagandahan po niyan. So, bakit chine-check natin ang physical examination? Number 1, smell. Under po ng volume or weight, yung smell. Dito, babasahin natin. Before attempting to collect,
be sure the long hairs on the sheet have been trimmed because it interferes with the collection and it is a source of bacterial contamination. So yun nga yung pag sinabing ano dito, pag sinabing ano, hairs on the sheet, ito yung buhok dun sa ilalim sa ari ng baboy. So kailangan natitrim po natin 'yon. Kasi nga maaari po kasing sumama 'yon sa upon collection, during collection, maaring sumama 'yon sa ano sa collecting cup natin magkakaroon ng contamination na ron. So doon pa lang kahit na maganda ang concentration ng semen at nalhaluan ng konting any debris or any hair pwedeng makaapekto 'yun sa quality ng ating semen na ipo-process. So yun isang factor din po 'yun. So the sheet hairs can be carefully clipped with scissors during feeding time. So ito ginagawa po ito during feeding time. Hindi ito ginagawa during collection. Kailangan to during feeding time based on the manual. Pero yun naman ang sa atin naman yung kung i-apply po natin sa ating baboyan. So ito from physical examination ngayong color varies from grayish white to creamy white depending on the semen concentration. Reddish to brownish color suggests blood contamination, so malinaw. A yellowish ejaculate may be due to urine contamination. Yun nga. Sabi dito kapag kulay pula ang similya may halong reddish to brownish, maaring nagkaroon ng blood contamination. And kapag dilaw naman, maaring may urine contamination. So kasi nga meron kasing pH level lang ang semen na siya kaya naapektuhan yung kanyang survivability or yung viability ng semen. So maaari siyang mamatay. So sa kulay pa lang makikita na natin kung it's ideal to process the semen. Kulay pa lang makikita na natin. So next is microscopic. So tapos na tayo sa physical evaluation. So re-recall lang natin yung physical evaluation is yun nga yung color, smell, and the volume. Color, smell, and volume. Yun po yung under po ng physical evaluation. So, dito na tayo sa microscopic analysis or microscopic examination. So, marami na siguro ito, narinig nyo na to, yung motility na sinasabi, sperm motility. So, babasahin muna natin sa ako i-discuss. So, sperm motility is a measure of the viability of the semen. Motility examination involves assessing the proportion of sperms showing progressive forward motion. So, pag sinabing progressive forward motion, so makikita natin sa microscope yan, paabante siya na mabilis. So, motility, ito, sinusukat yung viability. Ibig sabihin, pag sinabing viability, ito yung survivability of the semen. Yung buhay niya, yung buhay. Viability. So next, yung motility scoring, na-discuss ko na ito nung last pero i-happywin ulit natin. So, babasahin ko muna ulit. Prepare a glass slides, preferably pre-warm at 35 degrees centigrade. Place 1 drop of semen onto it using a pipette. Yung pipette, ito yung pangkuha pang sanction ng semen. Then place a cover slip over the drop. So, mag-place tayo dun sa cover slip yung glass slides ng 1 drop lang dun sa before natin ilagay sa microscope. Then examine the semen under the microscope 10 times and 40 times. So yun nga. Nagkamali pala kayo na 400 40x pala yun, sorry. 40x. So 10x and 40x to assess the motility. Pag sinabing to assess the motility is para ma-evaluate natin yung viability ng semen. So gagamit tayo pag na-place natin yung semen sa glass slide na naka-pre-warm na siya ng 35 degrees centigrade, pwede na nating examine yon sa settings ng 10x and 40x. So, look at several microscopic fields to get a fair estimation of sperm motility. So, ito, optional lang naman po to. Pwede mo siyang gamitan ng ibang, ordinary microscope lang gamit mo. Pwede kang gumamit ng mas modern microscope for evaluating to assess the motility or sperm motility of the semen collected from the bore. So next is yung paano ba natin ini-scale? How to scale the motility? So yan, grading from 0 to 5. Percentage of motility and description. So ito na-discuss ko na to. Yung pinakamataas is yung 5, 95 to 100% percentage. 4 is 85 to 94, 3 is 70 or 84%, 2 is greater than 50, and 1, 0.
So, ang ideal po rito yung 3, 4, 5 i-process. Pwede po yan. Yung 2, 1, and 0, hindi po siya pwedeng process. So, dyan po natin i-scale ang ano natin, ang ganyan po ini-scale ang ano, ang ating semen under the microscopic analysis. Base dun sa kanyang ano, forward motion, kung ano yung galaw niya. So, sa description, sa number 5, pag tingnan natin sa microscope, kapag 5 ang grade natin, kailangan, pag na 95 to 100% siya, dahil 5 ang grading natin, kailangan very good wave motion ang ano niya, ang motion, ang ano ng semen. Pagka 4 naman, 85 to 94% ang kanyang percentage motility. So, dapat yon good with some wave motion, clamping percent. Kasi ang ideal kasi ano forward motion, progressive. Pag sabi progressive, aggressive yun eh. Progressive forward motion, yung ganun yan, progressive, pag ganun, yan. Mabilis, yun yung, gumagaya yan sa microscope. So, 3 is 70 to 84, good. Good siya. Clamping, presence of clamping. Ibig sabihin yung clamping, yung pagdidikit-dikit ito sa loob po ng microscope. Makikita mo yan sa microscope, nagdidikit-dikit yan. Yun ang ibig sabihin ng clamping. So, second is greater than 50. Percentage of motility, yan. Hindi na advisable i-process yan. Yan, maaaring makabuntis, pero malaking factor na makabuntis siya, pero konti lang yung anak din. Isang factor din yan. So, ang ano niya, description, fewer than half or are motile. So, kalahati lang yung ano, konti lang yung buhay. So, 1 is poor, sperm only wriggling, and 0 dead. So, ideal 3, 4, and 5. So, yan po yung tandaan po natin kung paano mag-scale ng ano ng motility rate. Mag-scale, motility scaling under the microscopic evaluation or analysis. So, next slide tayo. Ito, semen density. Na-discuss ko nung nakaraang topic ko yung semen density, pero ang inano ko lang dito, ang in-emphasize ko lang dito is yung kung nagba-backyard ka, kung meron kang 10 saw level o 30 saw level, pwede natin gamitin yung ocular method. So mamaya matatopic natin yun. Then yung paano yung paggamit ng mga semen density devices naman. So dito, sasabihin muna natin kung kung anong ibig sabihin ng semen density. So based on the science. So, when we say semen density, getting the total number of sperm cells is also an important aspect in semen evaluation. This gives an estimate of the number of semen doses that can be made out of single ejaculates. So dito, napakahalaga ng pagkuha ng total number of sperm cells sa semen evaluation. Dito kasi binibigay ng semen density ang total number of semen doses. Yung binanggit ko nina, dito natin malalaman kung nakakolekta tayo ng 500 ml na yung maximum 500 ml of semen, fresh semen, then i-prognosis natin siya, maganda ang kanyang physical evaluation, maganda ang kanyang motility rate, ang scaling natin is 5, tapos gumamit tayo ng ng semen density devices. So maaaring ang ma-produce niya is sabihin nating 20 doses. So, doon pa lang sa kulay nakikita mo na. So, pag ginamitan na ng semen density, dito na mas accurate to, mas malalaman natin kung paano paghaluin yung dilution rate ng semen and the part of the extender. So, yan ang purpose po ng semen density. Hindi po basta halo po siya. Kaya nga gumagamit tayo kaya nga natin kinukuha yung semen density ng sperm, ng semen. Kailangan natin kuhanin yun para accurate yung ating pagtitimpla. Hindi siya hula-hula. So, next slide tayo. Ito, hindi na-discuss to eh. So, i-escape ko na lang to. Ito yung ocular method. So, pagdating sa ocular method, sabi nga rito, na-discuss ko na nakaraan to eh. Pero, tatopic natin ulit. Kasi kasama na rito yung sperm density devices eh. So, ocular method, sabi niya, if the semen is to be used for less than 10 sows, an ocular estimation can be performed. So, 10 to 20 pwede rin yan gamitin yung ocular method. So, marami naman akong alam na farm na ibang ocular lang ginagamit. So, may iba gumagamit ng sperm density, yung ibang AA center hindi na.
Pero yung BidaVet ay yung Dabsite, gumagamit ng sperm density yan. BidaVet. So, an experienced technician can calculate the number of semen doses that can be made out of a single ejaculate based on the color of the sample. So, sabi ko nga kanina, sa kulay pa lang, may estimate na ng experienced technician or laboratory technician yung or veterinarian, kung yung veterinarian yung nagkakandak po ng semen analysis and semen evaluation. So, doon pa lang po sa color pa lang makikita mo na. Ma-judge na agad ng yun. Hindi pala pwede process to. Yung kulay pa lang makikita mo na, alam mo na. So, no need mo nang yun. I-check sa microscopic analysis yun. Understood yun na yun eh. Pero kung gusto mo makasure, check mo pa rin, pwede naman. So, yun nga, creamy ito, nabanggit ko na rin to, creamy sample, yung ibig sabihin creamy color, creamy white yan, ibig sabihin yan. Creamy sample means that is very concentrated, while watery sample means it's less concentrated. So, yun nga, kapag creamy white ang kulay, concentrated yung yung semen na na-collect natin. Kapag watery sample siya, katulad ng medyo malabnaw na, hindi less concentrated, sabihin, maaring tubig lang, liquid lang ang marami, pero sperm cell lang ay kulang. Kaya kailangan natin ng kailangan kasi makabuntis ang isang dose is 4 billion, i-correct ko ulit. In every 1 dose is equivalent to 4 billion sperm cells. Dapat ang nilalaman ng isang 100 ml or 1 dose. So, if you do not have sperm counting device, yun nga, yung pangbilang ng sperm. Isipin mo, paano mo bilangin yun? Yung bibilangin mo ba isa-isa yun? Yung sperm. Hindi, may approach science doon. Kaya kailangan nating merong modern device ginagamit, meron ding manual. So, if you do not have sperm counting device, you will have to follow some guidelines. Actually, you will make an educated guess depending on the relative sperm density or opaqueness, yung kulay to. Most recommendations are to dilute the ejaculate from 1 part of semen to 3 parts of extender up to 1 part of semen to the 10 parts of extender. So, ito yung sinasabi ko nung nakarang yung 1:3, 1:10, and 1:6. Yun. The more opaque and choky appearing, the higher the possible dilution rate. So, the more na mas concentrated yung kulay niya, yung color niya, under the physical evaluation, the more na mas mataas yung matitimpla natin, yung mapuproduce nating doses na produce process semen na magagawa natin. So, sabi ko nga, sa kulay, dito sa ocular method, napakahalaga ng kulay. So, i-check na lang natin siya sa motility. Kung na-check mo na yung kulay, agad, mabilis mong mag-ocular method ka, pwede mo na agad check i-check sa microscopic analysis para makita mo agad, mag-read mo yung motility scale niya from 0 to 5. So, kung ba siya, kung 3 ba siya, 4 or 5 ang read mo. So, next, ito yung example ko, na-discuss ko na to, pero hapyawan din natin, sandali. Ayun nga, kamali ako kanina. So, ito, yung ocular method, meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parameters. Ito yung semen volume, relative opaqueness, dilution semen or extender, amount, close open parenthesis, grams per milliliter, ibig sabihin ng semen plus extender, then yung total amount of extended semen, number of bottles. So, dapat in 1 bottle is equivalent to 100 ml each. So, kailangan 4 billion yung yung sperm cell nun. So, yun yung column. Column ba yung tawag sa ganito? Ayan, column. So, sa row 1, example number 1, ang bawa, nakolekta natin yung 150 ml. So, ang ating, ang kanyang kulay ay, grayish white. So, ang grade po nun is 3 sa relative opaqueness scoring natin. So, equivalent nun, check mo rin yung corresponding niya sa microscopic analysis. So, possible yan, 75% yan. Ang kanyang, or 3 ang grade natin sa motility scale. So, ang magiging dilution semen extender natin ratio is 1:3. So, amounts of semen plus extender, yung magiging 150 plus 450. Paano po nakuha yung 450? Yung 450 is kinuha natin yung semen collected from this bore. Itatimes natin siya sa grade natin na 3. Dahil ngayon yung kulay niya, grayish white.
So, magiging 450 yan. So, proceed to and add 150 plus 450 is equals to 600. So, 600 total amount of extended semen. Example number 1 po to. Then, yung how many number of bottles will produce 600 ml. So, just divide the 600 into 100 ml because in every 100 ml is equals to 1 dose. So, 6 dose yan. Makakagawa ka ng 6 dose. Makakagawa ka ng 6 doses na nakakolekta ka ng 150 ml na yung scoring is 3 dahil ang kulay niya ay grayish white at ang kanyang motility rate ay 75%, o tama, motility scale, ang magiging ratio 1:3, so makakapag-produce ka ng 6 doses. Sa ocular method po ito. Sa example number 2, ganun pa rin, 150 ml of semen collected from the boar. So, the grade is 6. Ang kulay po nito ay milky white. And ating ratio is 1:6. Then, 150, the collected semen plus 900. So, paano nakuha yung 900? Collected semen, 150 times the relative opaqueness, 6 kasi ang kulay niya ay gray, milky white. So, magiging 1:6 ang ratio niya. So, nakuha yung 900 nun. 150 times 6 equals to 900. Then, add 150 collected from the boar. Semen from the boar is 1,050. Then, 1,050 divided by 100. Divide it into 100 is equals to 10.5. Kasi 10 raised to 2. Ibig sabihin nun, kalahati ng dose, 50 dose lang yun. 50 ml. So, 10 100 ml at isang kalahating ml. Yung 50, kalahating dose is 50 ml. So, 100 ml, isang 50 ml. So, kaya nga 10 raised to 2. So, next is 150 sample collected. Ito yung pinaka-highest sa ocular method. Yung ang kulay niya ay, let's say for example, ang kulay nito is creamy white. So 10 ang grade nito sa ocular method. And mag-undergo tayo ng microscopic analysis. Ang grade nito nasa 95 to 100%. Ang motility scale is 5. So 10, ang magiging dilution ratio nito is 1:10. So, paano kuhanin yung kanyang total amount of semen plus the extender? 150 yung semen na nakolekta natin from the boar. Yung 1.5, proceed ganun din. 150 times 10 is 1.5. Then, total amount of extended semen. Total amount of extended semen is 1,050 divided to 100. Ay, 1,000. 1,650. So, mapuproduce ng 150 ml na ang relative opaqueness niya ay 10, na equivalent niya sa motility rate o sa microscopic analysis ay 95 to 100%, is 16 doses ang magagawa natin yon. Ganun ang pagkandak ng pag ito ang ocular method. Ganyan ang pagkandak ng ocular method. So, kung yan, sana may idea na kayo. Next naman natin slides. Ito, spermio densimeter. Yung spermio densimeter, ito nga yung sinasabi ko mura lang to eh. Siguro 600 pesos lang to. Yung para siyang thermometer din tingnan, pero pa-triangle to eh. May image ako nito, kaso nga lang, hindi ko na, may image ako nito eh. So yan, ang procedure po ng spermio densimeter Caras, ito. Ang nito is yung using a pipette. Gagamit tayo rito ng pipette o yung pang-sanction. Para siyang dropper to, panghigop lang. Using a pipette, get 9 ml of 9 ml of sperm cell plus 9 ml 0.9 sodium chloride solution phase 2 is per milliliter. Hindi, bali 1 ml lang 1 ml lang ng 1 ml lang similya saka ng 9% lang lang kasi 10 ml kasi ang sperm densimeter eh.
10 ml, 9 ml and 1 ml ng sperm and 9 ml ng sodium chloride. Yan. Paghahaluin lang yun sa spermiodensimeter. So ito yung paano pag-reading niya. So yung pag-reading nito, halimbawa, na-reading mo na siya from ang nakikita kasi dun sa spermiodensimeter nito from 0 to 10. So yung yung 1 equivalent to 10, yung 2 20, yung 3 30, yung 4 40, yung 5 50, and 10 is 100. So halimbawa, ang reading mo ay sa spermiodensimeter. Ito kasi sperm counting device din to. Nga lang wala tayong modern device, kumbaga lang to, pagkuha ng sperm density, pagkuha ng we're counting the sperm cells, 90, halimbawa grade natin 90. So ang kakakibat na density nun, kung 90 ang reading natin gumamit tayo ng spermiodensimeter Caras, ang 90 is equivalent to 150 million of sperm cell. 150 million per ml. Ito 160 pa, from 20 is 635, maximum of 95 equivalent to 135. So may corresponding yan. 95 equivalent to 135. So ang grade natin is 80, magiging siya 180 10 raised to 6 per ml. So ito yung example computation yan. Ang example dito 45. Sample computation. Nakakolekta tayo ng 200 ml na similya. Ang nag-check tayo sa microscopic analysis, yung kanina ocular method to, iba na to. Spermiodensimeter naman na to. Ang motility rate is 75%. Ibig sabihin, sa judging natin, sa scoring natin, or yung in-assess natin siya sa microscopic analysis, ang motility is 75%. Yung semen density, paano kinuha yun? Yun nga, yung paggamit ng spermiodensimeter, na maglalagay ka ng 1 ml na sperm cell, 1 drop, and 9 ml of sodium chloride. Then i-mix mo lang yun. Pagka-mix mo nun, mariread mo na yun eh. I-read mo yun behind the light. So ang ang grade nun ay 45 nga. Na-locate mo siya sa 45. Ang kakibat nun is 335 by 10 raised to 6 sperm cells, or 335 million sperm cells ang nandoon per ml. So, sabi rito 100 ml semen dose or inuman dose should contain 4 billion sperm cells. So, doon pala, sorry, nagkamali ako nga nung unang topic ko. Sabi ko 6 to 10 million. In every 1 drop pala yun. Yung sa 100 ml, ang nilalaman po niya is 4 billion. So, sorry, nagkamali ako. So, if semen should contain 4 billion sperm cells, how much semen is needed per dose? So, ilan daw kung ang isang dose ay dapat maglaman siya ng 4 billion sperm cells sa isang 100 ml na or 1 dose. How much semen? Ilan yung mapoproduce nating doses? So, ito yung computation. So, 4 billion, constant yan. 4 billion divided by locate natin, ang reading natin sa spermiodensimeter is 45. So, ang equivalent nun ay 335 million. So, 335 million per ml times yung motility rate natin, 75%. So, proceed to the mathematics. Yan. 400 cancellation, 0. Magiging 4,000 siya. Divided by 335 times 75% yung motility rate, or 4,000. So pag multiply mo muna to, 335 times 75% or 0.75 is equals to 4,000 divided by 251.25. So divide it, 4,000 divided by 251.25 is equals to 15.920 ml or 16 of semen per dose.
So, dalawang competition yan. Pangalawa, how many doses can you make from the collected semen? Ilang doses naman doon yung gagawa natin sa nakolektahan nating similya. So, 200 ml, yung na-compute natin na excuse me, 200 ml, yung collected semen to divide into 16 ml of semen. So, yan. Ang mapoproduce natin sa reading natin na 45 ay magagawa natin doon ay 12.5 or 12 dose with 4 billion sperm cells per dose. So, yan. So, babalikan ko to yung pag-reading nito. Ang pag-reading kasi nito, yan nga, ito nga yung table nyon. Nakafix yan. Yung 45, ito yun. 335, kung makikita ninyo. Hindi ko na mabilugan Basta tingnan nyo na lang yung 45, 335, ito yun. 335 million yun, o 335 by 10 raised to 6 sperm cells per ml. Yun ang ibig sabihin nun. So, ang pag-reading kasi nun, ito nga, hindi ko na kasi binasa kanina. Ito nga pala, place the sperm densimeter behind a white background to facilitate reading. Para ma-reading down, mabasa natin siya. Light source should behind you. So, sa likod natin. Maintain arm's length distance at eye level when reading sperm densimeter. So, kailangan naka-level sa ating, kumbaga sa nakaganyan. Nakaganyan siya. So, first determine the full of 10 scale, 30, 40, 60, etc. which is still recognized as a number. So, kung nare-recognize pa natin yung number, hindi pa yun yung grade niya. So, if reading is correct, the next higher 10 marking must only be recognized as hazy shadow. And the next lower 10 marking must be clearly readable. So, ibig sabihin to, bawa, yung 60 is clear. Ang bawa na lang sa in-example dun sa may computation, yung 50 ay clear pa siya. Pero yung 45, hazy shadow siya pero readable pa siya. Yun ang ibig sabihin nun. So ang reading natin sa sperm densimeter karas ay 45. Na ang 45 is equivalent to 335 million or 335 by 10 raised to 6 sperm cells per ml. Yun po ang ibig sabihin ng number 4 nung reading. So number 5, then check if the long mark of the next higher half 10 of the scale 35, 45, 55, etc. is still clearly readable. If this is the case, that half 10 will be the densimeter value. If not, take the full 10 you read before as the reading value. Refer the reading to the table to get the sperm cells. So yun nga, yung sinabi ko na nga yun. Bawa, 45 yung reading natin sa example sa computation kanina. 45, equivalent to 335 million sperms per ml. So, yun ang kanyang, kung ang reading mo ay 45, yun ang kanyang kakibat, yung na sperm cell. So, yun, example nun, halimbawa, naghalo ka na ng 1 drop ng, sa sperm densimeter, ng 9 ml na sodium chloride, plus 1 ml na semen, shake well mo yun, then, yun nga, kailangan readable siya behind the lights. Tapos, kailangan yung distansya niya is from your eye. Nakaganyan ka. Ngayon, behind the light yon para ma-reading mo. Ngayon, kung ang reading mo ay, halimbawa, yung 50 nga, yung 50 is readable mo po siya. Yung 50, 60, 70, 80, 90, readable. Malinaw pa siya. Tapos yung 45, na yon, hazy shadow na siya, pero readable pa. Yung 40, hindi mo na siya nababasa. Not readable na yon. So, ang grade mo nun is 45. So, yung 50 readable, yung 45 hindi, malabo pero readable mo pa siya. Easy shadow yun ibig sabihin nun. Then, yung 40, not readable na siya. So, 45 ang grade ng sperm densimeter mo doon. Na may kakibat na 335 million sperm cell. So, yun po, ganun pong pagbasa ng sperm densimeter. Then, proceed to this computation. Yan lang po yung computation niya. So, yun nga, ulitin natin ulit. 200 ml yung nakolekta. Motility rate nga, microscopic analysis, 75%. Ang nito ay, ang rating nito is 3. Ang motility scale, 3. So, 75% yun. Semen density is, nga, yung sinabi ko kanina, 335 by 10 raised to 6 sperm cells per ml. So, sabi dito, if semen dose should contain 4 billion sperm cells, how much semen is needed per dose? So, yun nga, 4,000 divided by 4 billion divided by 335 million.
times 75% or yung motility rate. So proceed. Mathematics, cancellation of 0. So yun nga, 4,000 or 4,000, so na-cancel na yung 0, 4,000 divided by 251.25. Kaya nakuha po yan, 335 times 0.75 is 251.25. So 4,000 divided by 251.25 is equals to 15.920 ml. So round off na tayo kasi 15.9 po siya. Magiging 16 ml. So how many dose? So nakuha na natin yung 16 ml of semen per dose. How many doses can you make from the collected semen? So 200 ml yung nakolekta, semen collected, divided by 16. So ito na, 12.5 or 12 dose or 13 dose. Pwede mo i-run off yan. 13 dose na sperm ng ating at ang ating mapoproduce sa nakolekta nating 200 ml na may motility rate na 75% na ang density niya ay 45, na dapat nang i-contain niya na sa 100 ml or 1 dose is equivalent to 4 billion sperm cells. So yan po ang spermio densimeter. So next, SpermaQ, wala akong image nito eh. Ano to, device din to. Nga lang, siya na nagko-compute dito. Kumbaga ito yung SpermaQ. Dito milalagay yung ano niya, dito milalagay yung semen sa may ang tawag dito, Cuvex kung tawagin yun. Siya na bahala mag-compute. So ikaw, wala ka nang gagawin doon kundi itimpla mo na lang. Magtitimpla ka na lang, magpe-prepare ka na lang ng distilled water sa extender, saka kung gaano karaming extender kung gaano karaming extender with distilled water ang ilalagay mo sa nakolekta mong semen. So yun pala, yung pagkolekta ng similya, yung temperature ng similya pala is 37 degree centigrade. Tapos kailangan mauna mo nang iset yung extender with distilled water ang ginagamit. Hindi pa pwedeng may chlorine mamamatay. So kailangan nakaset na yon na 37, naka-fix yun. Then before mangolekta ng similya sa barako. Then yung actual temperature ng semen is after you collected, pag nangolekta ka, ang temperatura nun is 37. So bumababa yun. So kailangan mag-matchin mo yung kahit plus minus 1 lang para hindi magkaroon ng temperature shock. Pero pag 35 to 40 ay 30 to 37, malayo masyado yun. Maaaring mamatay yung similya. Kasi yung photometer, yan yung mga example niyan. So dito na tayo sa semen morphology. Yung semen morphology, ito yung structure. Kailan ba ito ginagawa? Ayun, madidiscuss natin dito yun. Ito yung isang important tool in determining the fertilizing capacity of the sperm cells. So, sperm morphology, kailangan alam natin structure dito kung ano ba yung mga normal at ano yung mga abnormal sperm cell. So, ito, may example dito, yung pear-shaped head. Abnormal yan. Detached acrosome. Abnormal din yan. Ayan detached. Elongated head. Yung mga abnormalities. So, abnormalities of the head. So, the head is normally oval and flat. Sabi dito. Different shapes can be observed which can be considered abnormal. Defects of the acrosome are often observed because it affects the fertilizing capacity of the sperm cell. So, pag sinabi fertilizing capacity, yung wala siyang kakayanang i-fertilize yung egg kapag kaganyan yung kanyang morphology or yung structure ng semen. Bawa, yung acrosome kasi ito yung yung head. Acrosome. Tail, ito yung buntot. Yung tenga, yung neck pala, sorry, yung tenga tuloy. Yung clamping, ito yung clamping. Yan, kung makikita mo sa microscopic yan, nagdidikit-dikit yan, clamping of sperm cells. So, maaaring siya masyadong mainit or mababa yung temperatura. So, nagkakaroon ng clamping presence. Presence of clamping pala. Coiled tail, o yung nakapaikot yung buntot. Yan, wala yan. Kasi may hirapan lumangoy yan. Ang ideal kasi kailangan, progressive forward motion. So, paano nga siya magpo-progressive forward motion kung ang buntot niya ay, coiled o nakapaikot? So, hindi siya makakalangoy ng maayos yung similya. So, wala siyang kakayanan mag-fertilize ng egg. Egg ng egg ng inahin or ng gilts. Hindi niya kayang i-fertilize yun during ovulation. So, next,
yung yan, abnormal tail, yan, nakabend. Coiled tails tawag po dyan. Pag nakakita tayo ng maraming ganyan, hindi siya advisable i-process. So to, proximal droplet. Ayan. Ito yung proximal droplet, parang may pamamaga sa kanyang leg, sa neck. So cytoplasmic droplet, ibig sabihin nito, ano to? Ito yung pangkaraniwan to sa mga immature na yung tawag dito, yung mga katulad ng halimbawa 6 months old na na boar, marunong sumampa, tapos ipiproseso muna, ano pa yon, cytoplasmic droplet pa rin. Marami pang cytoplasmic droplet nung pag tiningnan mo pagka nagkandak ka ng ng semen morphology. So sa cytoplasmic droplet, ayun nga, it denotes immature spermatozoa. Ayun nga, hindi pa mature yung yung sperm cell. So kaya nga ang right age is 8 to 9 months ang right age para pwede nang i-process yung semen. So pag nakita mo yan sa microscope, ganyan nakita mo, ano yan, cytoplasmic droplets yan. Kailangan marunong ka rin mag-identify ng structure ng or morphological structure ng semen, ng sperm. So yan, ito yung mga abnormality yan. Distal droplet, yun din yun. Ayan, nabuntot. Yan ang distal droplet. Dito tayo. Some indications of morphological changes, sabi niya. Number 1 is coiled. Double and filiform tails can be due to genetic defects. So may kinalaman to sa genetic, sa lahi, maaring inbreeding, ganyan. Yung coiled tails. Sa buntot lang to. Number 2, non-motile sperms can be due to improper semen handling and storage technique. So, ibig sabihin ng non-motile sperms, ito yung hindi nabuhay na similya na sperm cell. May kinalaman to sa handling. Kasi nga, ang optimal temperature is 16 to 17 degrees centigrade. So, sa handling pa lang, bawa, saka yung storage technique. Ayan yun. sa semen handling, halimbawa, yung process semen nakarekta doon sa yung process semen na nagawa na, nakarekta siya sa gel ice o sa yelo. Tatravel ka, mag-i-AI ka, nirekta mo dun yung similya, mamamatay yon, magkakaroon ng temperature shock yon, sobrang lamig. Kasi nga ang optimal temperature lang is 16 to 17, hanggang 18 kaya pa niya. Ngayon kung nilagay mo yung similya dun na direct, is po yun, mamamatay po yung similya. So sa handling pa lang may problema na, wala na, patay na yung similya. So possible din yun, bawa kahit standing heat yung baboy, kung pagdating naman sa handling ay improper tayo, kaya mayroong yun may sapin yun o may spacer yun para hindi nakarekta yung similya dun sa yelo or sa gel ice na natin. So next is bent tails. Bent tails indicates that sperms have been stressed by heat or cold shock and abrupt changes in pH. Pag sinabing abrupt change in pH, ito yung potential hydrogen, yung pH level. So may kinalaman to, sa pagka bent daw yung tails, maaaring na-stress sa init o sa lamig yung barako. O yun nga, cold shock. Temperature shock, ibig sabihin thermal shock to. So next is sperms without tails can be due to mechanical stress or severe changes in osmotic pressure. So sa madaling salita po, pagka walang buntot, maaaring nga, halimbawa tayong technician o farmer, namili tayo yun ng similya sa trusted AI center. Okay naman ang quality nun. Syempre, masyado tayong bara-bara mag-drive ng motor, ganyan, analog-alog. So, kaya nga dapat nakapahiga yun hindi pwede nakatayo. Nakapahiga dapat. Bawa ito yung ito yung bote ng process semen. Kailangan nakahiga yan. Tapos kailangan, pag mo siya, tinatravel mo siya, speed TLC na maingat-ingat din sa daan. Kasi kung masyadong maalog na ganyan, kaya nga, maraming bent tails, maraming walang buntot. So, pag wala nang buntot, hindi na makakalangoy. Hindi siya makakapag-progressive forward motion. So, yun ang nun. Wala siyang capacity. So, pagka ganyan ang niya, pagka wala siyang buntot, wala siyang capacity to fertilize the eggs.
during ovulation. So, hindi rin mabubuntis yung baboy. O makabuntis man, konti lang din. So, isang factor din yun na sa traveling. Tapos yung nabanggit kanina, yung kapag ka mayroong thermal shock, bawa sobrang na-stress na lamig sa init, yung barako or yung similya, ay ano yun, it's possible din na magkaroon ng ng bent tails. Kasi yung buntot kasi mahalaga sa sperm cell yan eh. Hindi siya makakalangoy ng maayos pagka ano. The next is the presence of cytoplasmic droplets. Indicate immature sperm cells or that the bore is overused. So, dalawang klase lang kapag nag-conduct ka ng iyong semen morphology. Actually, kahit bumibili ka lang ng similya, at alam mo naman semen morphology, pwede kang magsagawa ng semen morphology bago mo i-conduct yung bagong gamitin yung similya, pwede mo i-check yung morphological structure niya. Malalaman mo kung saan ba, bawa nag-reheat yung baboy, malalaman mo agad kung saan ka nagka-problema. Kung nag-reheat, kung sa similya ba or sa inahin ba may problema. Kasi minsan naman kasi, sayang din naman kasi, halimbawa yung inahin standing heat siya at okay naman pala talaga yung ovulation niya at pinoproduce niyang egg. Ang may problema naman pala yung similya o sa handling mo, tapos sa kadalawang trial ka na hindi nabubuntis yung baboy, yung ina yung baboy, so ikinala mo yung baboy, yung pala ang problema lang pala is yung similya or vice versa, ganun yun. So ito yung cytoplasmic droplets, ito nga yun, karaniwan to sa immature, yung mga 6 months old na boar, yung wala pa siya sa tamang edad, proseso mo na. O kaya naman yung overuse boar, yung ibig sabihin nakukuha mo lang ngayon, kinuha na mo ulit kinabukasan. So overuse yun. Kailangan pagpapahingayin mo siya, bibigyan mo siya ng time para mag-replenish ng panibagong sperm cell. Kasi kung araw-araw mo siyang kinokolektahan, hindi advisable po yun. Masyado siyang ma-overuse. So, madaming cytoplasmic droplets ang lalabas po nun pagka nag-conduct ka ng semen morphology. So, hindi makakabuntis yun pagka ganun. So, next is yung ito nga, sabi niya, cytoplasmic droplets are located just below the junction of the head and the tail of the sperm cell. As the sperms matures, they first acquire and then lose these cytoplasmic droplets. They disappear once the sperm cells are mature enough to fertilize eggs. So, pag niyan, nasa tamang edad na ang boar, nawawala na yan, yung cytoplasmic droplets. Nagkakaroon lang ulit yan pag overuse overuse yung paggamit mo sa yung boar. Kaya nga dapat ang boar kinokolektahan lang siya. Kung junior boar pa lang, ang edad po nito ay nasa less than 1 year. At least once a week. Pagka senior boar siya, pwede mga 2 to 3 times a week. Pero may pat lang yun, hindi araw-araw, salitan. So, yan. Paano ba ang paggamit? Paano ba sinasagawa yung semen morphology? So, ito, staining sperm cells in preparation for sperm morphological test using the EUC nigrosin stain. So, ito, chemical yan. Yun yung chemical na pinahalo sa similya para ma-post mo yung similya. Pero minsan naman, meron ng ngayon, mas madali kasi makita pag ginamitan mo ng EUC nigrosin stain. Parang ipopost mo, parang kumbaga sa sa camera, ipopost sa video, ipopost mo yung galaw ng similya para makita mo mabuti, maliwanag yung structure ng sperm cell. So, hahaluan mo niyan. So, sabi rito, place a drop of pure semen and 1 drop of isonigrosin stain on one end of clean warm glass slide and mix thoroughly. So, yun nga, sa glass slide mo siya 1 drop ng isonigrosin sa 1 drop ng semen. So, paghaluin mo yon na naka-prewarm na yung ganun din. Naka-prewarm na yung last slide sa microscope ng 35 degrees centigrade. So, yun, check mo na yun. Bibilangin mo dun kung ilan yung cytoplasmic droplets, ilan yung detached acrosome, yung sa head, ilan yung coiled tails, ilan yung bent tails, mga abnormalities, makikita mo dun, ilan. So, mahalaga ang pagkakandak ng
morphological sperm morphological evaluation. So yan, examine 100 sperm cells at 400x or 1000 1000x by magnification using the oil immersion objective of the microscope, approximately 33 cells at each 3 sites across the smear. So yun, binabasa ko lang naman to. The proportion of normally shaped sperm cells indicates semen quality. You should identify any abnormality you have seen to arrive at a more definitive indication. So yun nga, yung sinabi ko nga kanina. Pagka pinaghalo mo na yung 1 ml of semen and 1 ml of iusin-nigrosin na ingredient na yun, is para may post yung sperm cell para madali mong makita o clear na makita yung yung sperm cell, kung anong itsura niya, anong structure niya or yung morphological structure. Makikita mo yun kasi nga clear siya. Kumbaga sa video, may post mo siya ng malinaw, hindi blurred. So doon madali mong ma-identify kung detached yung buntot, biyak yung ulo, yung head, nakaikot yung yung tails, yung tawag doon ng coiled tails. So doon mo makikita kung may abnormalities. So kailangan daw naka 400 at 1000 400 or 10x ang niyan, ang pag-check ng niyan ng settings ng microscope pagka nag-perform tayo ng semen morphological structure. So ito, when to examine semen morphology, kailan tayo nagsasagawa ng examine ng semen morphology, kailan natin dapat gawin yan. So number 1, the first few ejaculates from a newborn and 1 sample each a month thereafter. So ibig sabihin nito, pag may bago tayong barako, so kailangan natin tayong mag-conduct ng semen morphology agad. Bakit? Para malaman natin kung ano ang itsura ng sperm cell, kasi mamaya maganda nga yung niya, panlabas niya. Yung panloob naman, kumbaga sa yung maganda nga yung body formation ng barako, ng bore na binili natin. Hindi naman natin chinek yung kanyang semen morphology. Pag chinek pala natin, ang dami pala niyang abnormalities. So useless din. For culling pala yun. So sayang yung pera natin, ang mahal din ng barako. So next is low conception rate in the farm. Pag sinabing low conception rate, mababa ang nabubuntis na binibreed natin. Bawa sa 10 nag-breed tayo ng 10, ang nabuntis lang doon ay 1, 2. So napakababa nun. Ang ideal kasing conception rate, at least 85 to 90% ang conception rate dapat ng herd natin. At least bawa sa 10 ini-ay natin, 10 yung herd natin, 10 inahin, may 2 sablay doon, okay lang 'yon. 80% pasok pa rin siya, okay 'yun. Ibig sabihin okay ang similya nun pagka ganun. So kailan ulit nag-semen morphology? Number 3, old boars, 38 to 44 months of age. So equivalent nito dali lang ang equivalent nito is 44 divided natin sa 12 is 3.66 years. So yung 38 kasi 38 divided by 12 mo is 3 years. So old boars na yan. Ang ideal kasi 2 years 2 years, 2.5 years, 3 years called na yan. 38 to 44. Pagka nasa nasa 3 years pataas na siya, na yan, kailangan magsagawa na tayo ng semen morphology. So number 4, kailan ulit nagagawa? Sasagawa ng semen morphology is boars that recovered from ailment. Yun, yung bawa nagkasakit. Bawa na yung kanyang ligaments. Yun, yung paa. Kasi once na nadali ang paa ng barako, mahirap ng yan. Siyempre, nagsaksak ka ng antibiotic or anything na nakaka-apekto yan sa morphological structure ng similya. Kaya nga pa nagkasakit ang barako, hindi siya ideal i-process kasi kaya maingat din yung mga AI center natin sa mga barako kasi maselan yan ang barako. Once na nadali ang paa niyan o nagkasakit yan, nagkaroon ng respiratory
disease. Wala na. Ang hirap ng ano, ang hirap ng anuhin ng ano niya, ng kumbaga sa ano napakababa na ng ano niya, maaaring maging ganyan na, low conception rate sa farm, baba na yung motility, marami ng abnormalities sa kanyang sperm morphological structure. So ayan yung mga factors o parameters kung kailan dapat tayo mag-examine. Yung una, sabi nga, so pag may bago tayong barako, pangalawa, pag mababa ang conception rate o yung pagbubuntis ng mga inahin na alam naman nating standing heat sila at okay naman ang ano nila, nakailang try na tayo pero mababa pa yung nabubuntis. Halimbawa sa 10, nabuntis lang 2, so mababa ang conception rate. So ibig sabihin nun, mag-perform na tayo ng semen morphology para malaman natin kung ikakal na ba natin siya, yung barako. So next is yung old boars, yung matandang barako na. Ang edad nito nasa 38 to 44 months or in years, 3 years above. Sa boars, pang-apat, yung boars that recovered from ailment. Ito nga, yung sabi ko pag nagkasakit o nagsaksak tayo ng antibiotic dahil nga may ubo siya or namilay o nagkaroon ng namulikat, yan, yung ligaments siya may problema. So yun, isang factor na yun. Pwede tayo mag-conduct ng semen morphology. So next slide natin. Ayan, factors affecting sperm cell survival. Ano ba yung mga nakaka-apekto sa sperm cell survival? So ito, na-discuss ko na karang pero pahapyaw lang. So dito, i-elaborate natin. So, is nakaka-apekto sa abnormal or poor semen production, nakaka-apekto yung disease. Pre, pag may sakit, nakaka-apekto yan. Yung sperm cell survival, yun nga. Sa morphological, sa semen morphological, pag may sakit ang barako, kahit sa inahin, ganun din, ay mababa ang ano niyan, mababa ang viability ng semen. Pag tiningnan mo sa semen morphology niya, marami siyang abnormalities. Pwedeng may coiled tails o patay yung similya, mahina yung ano niya, motility, mababa ang ang grade niya sa motility scale o motility rate. High temperature. So pag mataas masyado ang temperatura, kasi nga ang optimal temperature 16 to 18, so pag mataas ang bawa 30 degrees centigrade. Pag mainit, kaya hindi advisable mag-perform ng AI ng mainit ang panahon. Kailangan lagi umaga or hapon. So isang factors 'yun. Next is yung overuse. Pag overuse natin na kinokolekta ng barako, so 'yun, naapektuhan din yung isang factor din po 'yan, overuse. 'Yun, nabubuli. Yung poor sex drive, pagka bully, bubuli siya ng mga ng mga kapwa niya barako, sama-sama sila. So yun. Injury, pagka nagkaroon ng injury lalo sa paa, so yun, poor sex drive, hindi na sasampayan, may harapan na. Laziness, kapag mainit ang panahon, so tinatamad. So yan, isang factor din po yan. Physical disorder, to feet sores and cracks. So pag may mga basag, may mga bitak na yung mga kuko nila, yun, pwedeng may calcium deficiency, so nakaka-apekto rin yung sa sperm cell survival. Arthritis. Ang arthritis, alam naman natin ang niyan is may bacterial infection yan pag arthritis. So, syempre pagka may arthritis, gagamutin natin ng antibiotic, maapektuhan yung sperm cell. So, pagka kasi nagsaksak tayo ng antibiotic sa barako, mamamatay yung similya. Injuries to muscles or ligaments. So, yun nga, yung nabanggit ko kanina. Pagka may injury sa muscles, so mababa ang ang sperm cell survival pagka ganyan. So, yun lamang po. Itong manual po nito ay galing po sa International Training Center on Bigas Boundary. And nung tayo po yung nag-training noon, matagal na yun, 2019. So, yun lang po muna at sa susunod po ulit. So, sana po may natutunan po kayo sa aking lecture. Thank you po.